Bakit inilibing ng Switzerland ang kanilang mga turbina ng kuryente? Kumusta? Detalyadong inhinyeriya, alam mo ba na inililibing ng Switzerland ang kanilang mga turbina ng kuryente sa ilalim ng bundok? Parang kakaiba, di ba? Pero sa likod nito, mayroong isang napakagaling na estratehiya para masolusyunan ang isa sa pinakamalalaking hamon ng renewable energy na kung paano mag-imbak ng enerhiya ng ilang buwan at matiyak ang ilaw, init at teknolohiya sa matinding taglamig ng Alps. Oo nga, ang Switzerland, nakilala sa mga lawa nito, mga presisyong relo at masasarap na tsokolate, ay nangunguna sa isang tahimik na revolution, literal na inililibing ang mga solusyon sa ilalim ng lupa. Pero ano ang kinalaman nito sa mga turbina at paano nito mababago ang kinabukasan ng pandaigdigang enerhiya? Pero bago ang lahat, bakit kailangang mag-imbak ng enerhiya ayon sa panahon? Isipin mo na sa tag-init, ang Switzerland ay gumagawa ng sobrang solar at hydroelectric na enerhiya. Sa taglamig naman, tumataas ang konsumo dahil sa pagpainit, pero bumababa ang produksyon, nagyayelo ang mga ilog at maikli ang mga araw. Diyan papasok ang seasonal na pag-imbak na ibig sabihin ay itinatabi ang sobrang enerhiya mula sa tag-init para magamit sa taglamig. Pero paano? Sa mga baterya ang sagot ay hindi, dahil maganda lang ang mga ito para sa ilang oras o araw, hindi para sa mga buwan. At ano ang solusyon? Gamitin ang mismong heograpiya ng bansa. Gusto ng Suisa na maging carbon neutral pagsapit ng 2050, pero malaki ang pagdepende nila sa hydroelectric at pag-aangkat ng enerhiya tuwing taglamig. At ang problema, ang pagbabago ng klima ay nagpapabawas sa mga glacier at ang Europa ay humaharap sa mga krisis sa enerhiya. Ang solusyon ay mag-imbak ng tubig sa tuktok ng mga bundok tuwing tag-init at pakawalan ito tuwing taglamig para makalikha ng kuryente. Pero hindi sapat ang mga karaniwang imbakan ng tubig. Ang Switzerland ay naglalagay ng mga high-power na hydroelectric turbine sa ilalim ng lupa, mga pangunahing bahagi ng isang sistemang tinatawag na pumped storage hydroelectric o pumped storage hydro sa Ingles. Ang pamamarang ito ay parang isang water battery sa industrial na antas at gumagana sa dalawang yugto. Una, ang pangatlo ay ang pag-charge ng mga baterya. Sa tag-init, kapag malakas ang sikat ng araw at ang mga hydroelectric plant ng Switzerland ay gumagawa ng mas maraming enerhiya kaysa sa konsumo ng bansa, hindi nasasayang ang sobrang kuryente. Sa halip, pinapagana nito ang mga higanting electric motor na nagpapapump ng tubig mula sa mga lawa o ilog sa mabababang lugar papunta sa mga artificial reservoir sa tuktok ng mga bundok. Ang ilan ay higit pa sa 2%. Parang naglalagay ka ng tubig sa bathtub sa pinakataas na palapag ng isang gusali para mag-imbak ng gravitational potential energy. Pagkatapos, oras na para sa estratehikong pagbuhos. Sa taglamig, kapag natatakpan ng niebe ang mga Alps at biglang tumataas ang pangangailangan sa enerhiya, pinalalabas ang naimbak na tubig. Bumababa ito sa mga patayong lagusan na tinatawag na penstocks na kumukuha ng bilis hanggang sa tumama sa mga talim ng turbina na kayang umabot ng hanggang 500 pag-ikot kada minuto. Ang paggalaw ng turbina ang nagpapatakbo sa generator na nagko-convert ng kinetic na enerhiya ng tubig sa kuryente. Pero bakit nga ba mga turbina sa ilalim ng lupa? Heto ang sikreto. Para mapataas ang bisa at mabawasan ang epekto sa kalikasan, inilagay ng Switzerland ang mga turbina na ito sa mga kuweba na hinukay sa pinakaloob ng mga bundok. Ang proyektong NANDEDRANCE halimbawa ay isang underground na planta na kasing laki ng Katedral ng Notre Dame na may 6 na reversible na turbina na kayang magbombang paakyat ng tubig o lumikha ng enerhiya kapag bumababa ito. Bawat turbina ay may bigat na 400 at 50 tonelada at kayang lumikha ng hanggang 150 megawatts sapat na enerhiya para mapailawan ang 400,000 na bahay sa oras ng pinakamataas na konsumo. Habang ang mga lithium na baterya ay nawawalan ng karga, ang Swiss na sistema ay nananatili ang 80% na kahusayan kahit pa lumipas ang mga dekada. Bukod pa rito, ang isang reserbang tulad ng NANDEDRANCE ay kayang magimbak ng 20 milyong kubikometro ng tubig na katumbas ng 8,000 Olympic-sized na swimming pool. Sinisiguro nito ang enerhiya ng ilang buwan, hindi lang ilang oras.
Ang mga turbinang ito ay nagsisilbi ring mga panangga sa panahon ng krisis. Kung magkaroon ng kakulangan sa tubig at brownout, wala pang 10 minuto bago sila gumana at mapatatag ang supply ng kuryente. Pinagsasama ng inhenyeriya ang sinaunang kaalaman sa pagpapanatili, lakas ng tubig at makabagong teknolohiya gamit ang automated na sistemang pinapagana ng AI. Ibig sabihin, ang inakala nating paglilibing sa mga turbina ay isa palang muling pag-imbento ng water wheel pero sa mas epic na antas. Akala mo relo lang ang gawa ng Switzerland? Pero hindi ito basta-basta. Ang paghuhukay ng mga bundok ay nangangailangan ng bilyong-bilyong puhunan at pagharap sa mga panganib na geological. Ang NANDEDRANCE ay inabot ng 14 na taon at gumastos ng $2 bilyong. Bukod pa rito, ang kahusayan ay nasa humigit kumulang 80%, ibig sabihin, 20% ng enerhiya ay nawawala sa proseso. Tumataya pa rin ang Switzerland dito dahil ang Alps ay may perpektong taas para sa pagbobomba at ang estratehiyang ito ay nagpapababa ng pagdepende sa gas mula sa Russia at sa nuclear na enerhiya at sa bawat megawatt na naitatabi, naiiwasan ang pagsunog ng tonelada-toneladang uling. Ngayon ang malaking tanong, maaari ba itong ulitin sa ibang mga bansa? Oo, pero may mga kailangang baguhin. Sa mga lugar na walang bundok, maaaring gumamit ng compressed air sa mga kuweba na tinatawag na compressed air energy storage o berdeng hydrogen. Ang Switzerland ay nagpaplano ng palawakin ang mga proyekto tulad ng Grinzel 3 na gagamit ng artificial intelligence para hulaan ang demand at i-optimize ang imbakan. At ang pinakakamangha-mangha, ang mga bateryang ito na gawa sa tubig ay maaaring tumagal ng 100 taon, kaya nagiging sustainable sila sa mahabang panahon. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang bell para sa notifications. At kung sa tingin mo ay interesante ang aming nilalaman, maaari mo ring isaalang-alang na maging miyembro para matulungan kami na magpatuloy sa paggawa ng content dito sa platform at maalala ka namin sa aming mga video. Kung gusto mo ng personal at professional na pag-unlad, i-scan ang QR code sa gilid o i-click ang link sa video description para magkaroon ng access sa mga oportunidad na makakapagpa-develop ng kasanayan na makakatulong sa iyong karera. Naisip mo na bang gawing baterya ang tubig? Alam mo ba ang proyektong ito sa Switzerland? I-comment mo dito, gusto kong malaman. Sa tabi, may 2 interesting na video na dapat mong panoorin para lumawak ang iyong kaalaman at kuryosidad. Kung gusto mong mag-ambag, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang kampanilya, at isaalang-alang maging miyembro ng channel. Salamat mga mahilig sa inhenyerya. Kita tayo sa susunod na video.